Napaka-importante ho kasi na hindi ho tayo sumasakay sa mga chismis expose na paulit-ulit lang naman na wala namang epekto at nakakasira pa sa pinaglalaban ho natin. Bakit kanyo? Kasi ano ba ang pinaglalaban natin? Yung tunay na issue ng lipunan. Ano ho yun? Gutom. Pagnanakaw ng mga government official natin. Paglulustay ng pera ng ating government official o ng ating gobyerno sa tax na binibigay natin. Yun ang tunay na issue. Hindi po ang issue dito yung mga personal nila. Yung personal nila will not have an effect sa taong bayan. Hindi ho magigising ang mga Pilipino dahil lang ang isang opisyal, babaero, ang dahil lang isang opisyal, adik, dahil lang isang opisyal, ganito. Maniwala ho kayo sa akin. Tingnan nyo yung survey. Ano ho ba ang concern ng bawat Pilipino na gusto nilang maaksyonan, masagot ng Pangulo? Ito yung survey na yun eh. Ano yun? Number 1 doon, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun ang gusto masolusyonan ng bawat Pilipino na dapat nandun ang concentration natin. Magkano ba ang ninanakaw ng gobyernong ito at ito ang katumbas na gutom na inaabot ng bawat Pilipino? Naintindihan ho natin? Hindi ho dahil sa adik. Alam na natin yan eh. Ilan dito sa atin ang alam na ho yan? Paulit-ulit na yan eh. May nangyari po ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan noong 2022, binoto nyo pa rin. Di ba ho? Paulit-ulit na yan, bakit pa tayo nandyan sa issue na yan? Sawa na ang taong bayan dyan. Ang importanteng issue na dapat tutugunan ng bawat Pilipino ay itong gutom. Bakit po tayo nagugutom? Tandaan ninyo dahilan kung bakit tayo nagugutom. Kasi yung pera natin ninanakaw. Sa totoo lang, ang daming pera ng Pilipinas. Walang biro yun. Napakalaki ng budget natin. Napakadami nating pera. Bakit tayo nagugutom? Bawat proyekto may katkong. Bawat proyekto sa, ayoko na lang magsabi, pero sa bawat kongresista, may contractual yan ng mga kaibigan, kinakatkong. Tapos, kukuha na naman ng budget sa susunod na taon, kakatkungin na naman. Yun talaga ang nagpapahirap sa Pilipino at yun ang tumatama sa puso at saan ng bawat Pilipino. Wala silang pakialam kung bangag ang nasa gobyerno. Anyway, ngayon po, ituloy muna natin yung pinag-uusapan natin. Ulit tulad doon na sinabi ko kanina sa inyo, napaka-importante ho na maunawaan natin itong survey na ito. Kaya lagi ko nga sa inyong binibilin at pinauulit-ulit na sinasabi, tigilan na ho natin yung, yung walang kwentang banat. Kung talaga kayo naniniwala dito sa movement na ito, kung kayo talaga naniniwala na paano ba yan, banat bay, nabudol talaga kami, anong gagawin namin, ganito. Paano ba yan, banat bay? Kasi ganito, na-realize namin na talagang palpak, mali, dapat lang magbago. Alam nyo, unang gusto nyong malaman para anong ang solusyon dito? Una dapat, dun tayo sa totoo lang. Kerubin Channel, salamat po. Napaka-importante ho kasi na hindi ho tayo sumasakay sa mga chismis expose na paulit-ulit lang naman na wala namang epekto at nakakasira pa sa pinaglalaban ho natin. Bakit kanyo? Kasi ano ba ang pinaglalaban natin? Yung tunay na issue ng lipunan. Ano ho yun? Gutom. Pagnanakaw ng mga government official natin, paglulustay ng pera ng ating government official o ng ating gobyerno sa tax na binibigay natin. Yun ang tunay na issue. Hindi po ang issue dito yung mga personal nila. Yung personal nila will not have an effect sa taong bayan. Hindi ho magigising ang mga Pilipino dahil lang ang isang opisyal, babaero, ang dahil lang isang opisyal, adik, dahil lang isang opisyal, ganito. Maniwala ho kayo sa akin. Tingnan nyo yung survey. Ano ho ba ang concern ng bawat Pilipino na gusto nilang maaksyonan, masagot ng Pangulo? Ito yung survey na yun eh. Ano yun? Number 1 doon, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun ang gusto masolusyonan ng bawat Pilipino na dapat nandun ang concentration natin. Magkano ba ang ninanakaw ng gobyernong ito at
ito ang katumbas na gutom na inaabot ng bawat Pilipino. Naintindihan ho natin? Hindi ho dahil sa adik. Alam na natin yan eh. Ilan dito sa atin ang alam na ho yan? Paulit-ulit na yan eh. May nangyari po ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan noong 2022, binoto nyo pa rin. Di ba ho? Paulit-ulit na yan, bakit pa tayo nandyan sa issue na yan? Sawa na ang taong bayan dyan. Ang importanteng issue na dapat tutugunan ng bawat Pilipino ay itong gutom. Bakit po tayo nagugutom? Tandaan ninyo dahilan kung bakit tayo nagugutom. Kasi yung pera natin ninanakaw. Sa totoo lang, ang daming pera ng Pilipinas. Walang biro yun. Napakalaki ng budget natin. Napakadami nating pera. Bakit tayo nagugutom? Bawat proyekto may katkong. Bawat proyekto sa, ayoko na lang magsabi, pero sa bawat kongresista, may kontraktual yan ng mga kaibigan. Kinakatkong. Tapos, kukuha na naman ng budget sa susunod na taon. Kakatkungin na naman. Yun talaga ang nagpapahirap sa Pilipino at yun ang tumatama sa puso at tiyan ng bawat Pilipino. Wala silang pakialam kung bangag ang nasa gobyerno. Yan ay isang katotohanan. Naintindihan natin? Kaya yung mga nag-e-enjoy lang dito sa mga expose, abay wag na ho kayo dito, maniwala ho kayo sa akin. Wag na ho kayo dito. Mapuprostrate kayo kasi hindi ho namin tipo yung mga ganyang nag-e-expose. Anong pakialam namin sa expose na hindi naman tumatama sa lalamunan at saka sa stomach ng mga Pilipino? Anong pakialam namin diyan? Mga adik din ang bumoboto eh. Sabi nila, o di pare-pareho na kami. Mas masaya. Di ba ho? Wala nang kwenta yan. Maniwala ko kayo sa akin, wala nang kwenta yung issue na yan. Paulit-ulit na lang yan. Kahit nga sinasabi ko sa inyo, lumabas yung lintik na video na yan. Di nga sila nagising nung sinabi ni Duterte na wag yan kasi spoiled yan. May baggage yan. Gumagamit yan. Tapos inulit ka pa. Wala naman nagising. Oh. Bakit? Hindi naman sa ayaw nila si Duterte. Tandaan ninyo, ang taas pa rin ang rating ni Pangulong Duterte kahit ho siya hindi na presidente. Ibig bang sabihin, hindi sila believe kay Duterte? Ibig bang sabihin, wala silang tiwala kay Pangulong Duterte? Meron. Kahit itanong pa mong pangauli ngayon, sino ba ang gusto ninyo maging presidente sa susunod? Gusto nyo bang bumalik si Duterte? Sigurado ko, marami pa rin na magsasabing, oo, gusto namin. Pero bakit hindi pinaniwalaan at hindi umepekto yung sinasabing bangag? Babe, Char, salamat po. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman, anong pakialam namin kung bangag siya? Anong pakialam namin kung nasa PDEA? Maapektuhan ba yung taas ng bilihin? Bababa ba yun? Tanuin ko kayo. Ito tandaan ninyo, itong survey na ito, hindi ko ito ginawa. Ito, baka kasi akala na naman ng iba, peke survey, ang hirap sa inyo. Pag mataas yung kandidato, totoo yung survey. Pero pag mababa ang kandidato, hindi totoo yung survey. Choosy tayo eh. Pero ito ang totoo niyan. Ito major concern. National concern, inflation. Yan ang unang gusto ng tao na matugunan ng ating presidente, ng ating gobyerno. Diyan dapat tayo dumidiin. Dito sa fighting graft and corruption. Bakit? Yan kasi yung pag nakita nilang corrupt, yung namumuno o corrupt ang government official, sa pulang mga tiyan namin eh. Ninanakaw yung dapat na tax namin, na pahirapan ang kaltas, nauubos kaysa na pinangbibitch namin, kaysa na pinangbabagyo, pinangtatagaytay, di ba? Kinukuha pa, tas ninanakaw. Tama, mali. So yan ang talagang merong issue. Nako. Laban sa katiwalian at korupsyon, paglikha ng mas maraming trabaho at pagbabawas sa kahirapan ng maraming Pilipino. Isinagawa po ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula March 6 hanggang 10 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Sagutin natin ito. Sabi ni Kabayan OFW, mali. Ano ang mali?
Sagot ka nga, antayin ka namin. Pag di ka sumagot, ikaw ang mali, ha? Anong mali? Sasagutin din natin yung si Rap. Alam kong padala yan ni Libugan eh. Ay, sandali. Libagan pala. Biro lang. Ako ba nakikipagbiro? Ba't ka nagbibirong mali? Oh. Sabi naman itong ni Rap. Rap! Sabi ni Rap, ano ba ito sinabi niya? Paulit-ulit eh. Nagpapapansin. Pansinin na natin. Ano ba sinabi niya? Ano ko yan? Baka akala nyo hindi ko ni-screenshot yan. Ni-screenshot natin yan para sumikat tong... Ay, hindi ba pa pala? Ay, iba pala to si Joanne pala to. Joanne Kuntapay, sabi niya. Anong reaction mo sa sinabi ni Atty. Libayan na wala daw kayong kwentang magtanong doon sa Banateros? Sa Banateros SM na paulit-ulit daw at hindi daw kayo bagay maging seryoso. Sino ba seryoso doon? Hindi naman ako seryoso doon, ha? Yan din ba yung tinanong ni Rap na sugo ni Libagan, yung talunan na abogado? Oy Rap, makinig ka. Padala mo to doon sa talunan na abogado na may kaso na may warrant na di umano. Ha? At nagpiyansa lang daw, kaya nakalaya. Sabihin mo doon sa abogado na yon, bago siya mangiilam sa amin, pakialaman niya muna yung talunan siya. Yung mali-mali siya, lahat ng mga sinasabi niya, puro mali. Lahat ng advice niya, puro mali. Ang intindihin na lang niya, yung mga sobrang dami niyang kaso. At yung mga ipinahamak niya, ang mga vlogger niya, na nakasuhan din. Yun na lang ang intindihin niya. Ang dami niyang iniintindi sa amin eh. Pangalawa, magsalita ka ng wala kaming kwenta kung nangalhati na ang views mo. Pambira ka, oo. Pag nangalhati na views mo, sige. Pakinggan ka namin. Pero gayon pa man, ako sa iyo, intindi mo na kasi marami ka pa daw kasong darating. Pati yung disbar mo, antay ka. May balita ako napakarami mong kasong sasagutin. Meron ka pa daw disbar na darating. Kaya sigurado ako, magiging busy ka na. Hindi, wag mo lang atipagin kami. Inggit ka na naman eh. Porket, alam mo to si Libayan, ito ang pinaka number 1 inggiterong porket natalo siya doon sa kanyang kaso kay Rapi, tapos nabigyan pa siya ng waran, tapos natalo pa siya dun sa debating akala mo tama pa rin siya. Huy, 3-0 ka, 3-0. Hindi ka man lang naging 2-1. 3-0 ka. 3 ang nagsabing mali ka. Hindi ka ba nahihiya dun? 3 yun? 3 hindi 2, hindi 1, 3. Tapos gusto mo pang pumapel? Sa Banateros? Hindi ka namin ka-level. Yun ang totoo, hindi ka namin ka-level. Wag na tayo magpaikot-ikot kasi Boss Banat ba maging full-time vlogger na pala si Libagan? Oo. Malapit na. Kasi yan nga inaantay ko eh. Sabi ko nga, ito, totoo lang sabi ko nga kay Meloyap sabihan mo doon yung mga tulponatics mo. Pag nakulong si Libayan, o di kaya madisbar, magpapalit yun ako. Sabihin mo sa mga tulponatics mo, yung mga kasama mo dyan sa GC nyo. Basta, wag mo lang isasama yung mga talo ng vlogger, Hindi, alam mo kung bakit. Nainggit yan sa makeup ko, sa totoo lang. Pangarap kasi din niya mag-makeup. Yung ibang mga vlogger, huyo na lang natin yan. Hindi na natin pinapansin yan. Daganan na lang ni Dada yan. Sabi ni Papa Bok, magsama na lang sila ni Gadon. Hindi, mali ba pala sinabi niya. 2 na sila ni Gadon na Nako. Oo, tama. Diego Latigo, hindi pwede yung burur sa SMNA. Sabi mo, Di ba?
Kamusta na ba yung channel niya? Dali, tingnan nga natin yung channel ni Atty. Libayan. Tingnan natin, Kasi mayabang. Alam mo tayo, hindi tayo mahilig magyabang eh. Hindi tayo mahilig magyabang, pero pag tayo niyabangan, ay, yari ka sa akin. Ay! Itong batas natin. Ano ba itong batas natin? Ayan. Batas natin, Puro kabutas. Ito. Marian Julian, salamat po. Ito. Dalawa yung kanyang dalawa yung kanyang channel na pareho naman nabubulok. Wala kasing views na makuha pag di kayo topic. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong magawa. Pag talunan talaga, nakikinabang na lang yan kasi kailangan niya ng pera eh. So, gagamitin na lang niya para mag-hit, di ba ho? Ito. Ipakita lang ho natin. Ito yung dalawa niyang channel. Napaulit-ulit lang naman din ang sinasabi, dinidiscuss. Hindi, baka sabihin ninyo, ako, may ebidensya ho tayo. Hindi ho tayo yung basta-basta na pagka alam natin, tinatarantado tayo. Ito, pakita natin. Ayan yung batas natin. Etong blue, sa atin po yan. Last 30 days, 11.7. Yung sa kanya, abay, wala pa pala sa 1/4. 2.6. Hindi. Malapit na. Malapit na pala mag 1/4. Di ba? Marvin Galpo, salamat po. Ito pa. Iyan yung isa niyang channel. Di ba? Yung batas natin. Ito naman yung pangalawa niyang channel. Yan. Ayan. Second channel niya. Ito pa. Ganun din. 2.27. Hindi rin talaga umabot. Kawawa naman pala ito. Alam mo, yung mga ganitong tao kasi, kaya alam mo, ayoko po talaga nagyayabang sa ganyan. As much as possible, ayoko po talaga nagyayabang. Kaya lang ho kasi, pag ginaganyan ho tayo, hindi, kailangan ilagay natin sa posisyon yung mga mayayabang. Ano ho ba? Yung posisyon nila, kung asan lang sila, mahiya naman kayo. Wala naman kayong lugar o bilang. Tapos ang lakas ng loob ninyong bumanat ng akala mo kayo lang ang pinanunood ng tao, kayo lang ang may kwenta. Hindi, alam mo, hindi naman ako magsasalta ng ganito kung sasabihin niyang kasi pwede naman niya sabihin na yung mga punto, ito, mali punto ni Banat Bay, mali punto ni Dada, okay lang. Karapatan mo yan eh. Pero yung magyayabang ka na, hindi kayo bagay magseryoso, paulit-ulit naman yung tanong, ikaw, paulit-ulit na talunan. At least sa amin yung tanong ang paulit-ulit. Ikaw, paulit-ulit kang talunan. Di ba? Hindi. Ano mas gusto ninyo? Paulit-ulit yung tanong? Isa kasi kailangan natin ng paulit-ulit ang tanong para talaga maidiin eh. Di ba? May mga ganong importante yun, paulit-ulit yung tanong para ididiin talaga natin, para mapiga natin yung tinatanong natin. Di ba? Yun na importante yun eh. Yung kanya, hindi paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit na tanga. Sorry. Paulit-ulit na katangahan. Di ba? Paulit-ulit kasing talo eh. Alam mo, eto na lang, Atty. Libayan, makinig ka ng mabuti. Pag may naipanalo ka, na kaso kay Tulpo, doon ka magyabang. Hanggang wala kang naipapanalo tungkol kay Tulpo, walang makikinig, wala kang kwenta. Yun ang totoo. Sinasabi mong mali si Tulpo, di ba? Wala ko sinasabing tama si Tulpo, Pero sinasabi mong mali si Tulpo. Pero hindi mo mapatunayan. Lagi ka namang talo. Pati sa korte, waran ka. Are you referring to Attorney L? Sinong L? Libayan? Diretso nyo na walang ditong tago-tago pa ng pangalan. Kung take one ka sa bar, pwede ka magyabang. Tama. At kung hindi ka madisbar, yun. Tama, mali. Sa totoo lang yung nga magsalita ka sa vlog mo, para kang humukuya ako, tas tatawa. Pareho ka ni Cass Janet. Maludi Mesa, salamat. Hindi, pareho kayo ni Cass Janet, yung tumatawa-tawang mag-isa. Kasi yung, ano ba kasi tinitira ninyo? Medyas nyo. Alam mo, ito, payo ko sa iyo, Atty. Libayan. Pag nagtanggal ka ng medyas, labhan mo kagad. Baka nasisinghot mo eh.
Kaya ganyan yung laman ng utak mo. Di ba? Magyabang ka kung meron ka. Kung wala ka, tumahimik ka na lang. Isipin mo yung lahat ng mga pinasunod mo sa'yo, yung mga anti-tulpo na mga pinasunod mo sa'yo, nakasuhan. Di ba? Anong katangahan yun? Kawawa naman. Kaya yung mga disipulo yung mga kulto ni Atty. Libayan, sige, banat pa kayo ng mali. Ang problema kasi, kaya nakakasuhan yan at nawawarant ka mga animal na yan, kasi nga, puro fake news ang pinapalabas. Yun ang problema. Pinapalabas nyo kasi puro fake news. Di ba? Kung kayo, babanat. Okay? Kung kayo, magbibigay kayo ng kritisismo sa isang opisyal ng gobyerno, siguraduhin yung tama yung data ninyo. Eh, data ninyo, puro mali-mali, puro fake news, nakakasuhan tuloy kayo. Di ba? O, maging private yung first part ng live. Mamaya ko na ipapublic yun. Manood muna kayo dito. Ay, nandun pa kasi kayo eh. O, sabi nito, mga debate nila ni Jared at Libugan, siguradong dead air, laging ang scene. Sigurado para silang kumukuyakoy ng ganyan. Tapos tatawa. Sa totoo lang, dito kay Libayan, mas matalino pa siguro to si Jay Guevara dyan eh. Oh. Hindi, alam mo anong pinagkaiba ni Atty. Libayan at saka ni Nino? Alam nyo kung ano? Yung pangalang attorney lang. Yung attorney lang na salita. Yun lang ang pinagkaiba. Pero pagdating sa logic, pareho siguro sila. Sabi ni Boss Dada, yung 3 oras, kulang ba sa amin eh. Yung 30 minutes na, hirap na sila eh. Tumatawa ng mag-isa. Saka nakakita nung tumatawang mag-isa, abogado. Anong klaseng abogado yun, tumatawang mag-isa? Huwag kayong dyan, single daw siya pero may naanakan. Sinong may naanakan? Sinong may naanakan? Sino? How I wish. Ako ba yung sinasabi mo na may naanakan? How I wish. Si Banat ba yung may naanakan? Sino naanakan ko? Sarap naman yan. Sino daw naanakan ko? May naanakan ako? Wala nga akong nababanatan, naanakan pa. Si Libagan po. Huwag naman kayong ganun. Wala naman tayong eto yung mga bagay na ganyan wala tayong pakialam dyan, yung mga personal nilang buhay. Wala tayong pakialam dyan. Wala tayong pakialam dyan. Hindi ko pakikialaman yung personal ng buhay. Kung bakla sila, hindi ko pakikialaman yun. Bakla sila, wala tayong problema doon. Kasi, hindi, alam mo ako, hindi ako pabor sa mga ganong hirit eh. Yung mga, makinig kayo sa akin hindi porket binabanatan ko si Libayan, pupunta tayo doon sa mga banat nila Melo Yap na, keso, hindi ka nga pinapakasalan ng asawa mo eh. Yung kalibin mo, hindi ka pinapakasalan. Hindi ako pupunta sa mga ganong bagay. Ano naman pakialam ko kung hindi siya pakasalan ng anak ni Mayor Magalong? Ano naman kinaugnayan nun sa issue, di ba? Anong pakialam ko kung ayaw siyang pakasalan? Wala na akong pakialam dun. Lalo namang wala akong pakialam kung ayaw siyang maging anak ni Magalong. Hindi na natin dapat pinag-uusapan yan dito. Paul na yun. As in Paul, P-O-U-L yun. Huwag na nating pakialaman yung kanyang buhay, pamilya, di ba? Kung sila Melo Yap gusto nila yon, wala tayong problema dun. Kasi malay ko ba kung ayaw talaga siyang pakasalan lang? O baka naman pinandidirian siya? Hindi na natin. Kasi siyempre, ako si Magalong, may prinsipyo, matalino. Tapos magkakanak ako ng ganon. Huwag na nating pakialaman yun. Di ba? Bakit mo pakikialaman yun? Di ba? Siyempre, hindi na natin natin yun. Hindi kasi ako pabor dun eh. Yung mga banat ni Melo Yap. Ito, aminin ko, Melo Yap, di tama yun. Yung mga hirit nyo na pinakikialaman nyo yung bakit hindi pinapakasalan ng asawa, yung mga ganun. Bakit kailangan i-bring up yun, di ba? Baka naman ayaw ni Mayor Magalong sa kanya dahil ayaw siyang pakasalan o baka naman may sabit. Yung mga ganun, pakialam natin kung may sabit siya. Kung dati siyang merong kinasama na, hindi natin kasi alam yun eh, di ba? Kung may kinasama siyang iba tapos hindi naman sila naghiwalay na maayos o malamang hindi na sustentuhan, wala na tayong pakialam dun. Di ba? Anong pakialam natin kung hindi niya nasustentuhan? Kunwari lang, anong pakialam natin dun? Yung issue lang tayo dito. Di ba?
Under the belt na yun. Oh. Under the belt. Oh, hindi, wala na tayo. Kasi malay mo naman, di ba? Ikaw, kunwari, ikaw yung tatay. O, tapos ganun ang anak mo. Abogado pero bubulol-bulol. Tapos ayaw mo maging son-in-law. Hindi na dapat nating pinakikialaman yun. Bakit pa natin pakikialaman yun? Anong kinaugnayan yun sa mga issue? Wala, di ba? So, wag na natin i-bring up yun dito. It's not appropriate. Diba? Hindi kasi, ano ba naman, kung sakasakali, makakasira lang naman siya kay Mayor. Isipin mo, si Mayor Magalong, mukhang may pangarap ito maging national. Di ba? Kung, tapos, yun ang magiging, first family niya? Si Libayan? O, wag na natin pakialaman yun. Wag na natin, kasi hindi naman natin alam kung ano yung sinasabi ni Mayor Magalong. So, bakit natin pakikialaman? Hayaan na natin, yung mga issue lang ang issue dito. Tama, mali? Huwag na natin pakialaman yung mga ganyang bagay, okay? Ito. Pinaghahanap na daw si Pastor Kibuloy. Tanong natin kung Nilawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious Cynthia Osborne, salamat po. Oy, arestuhin nyo daw, mga inutusan na kayo. Naku po, hindi na natin ma-interview. leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Inaina ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at Intelligence Community. Po manhunt operation po yan since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Kasama po ba dyan ng video call? Nagtatanong lang po ako kung kasama ang video call dyan. Chikay, salamat po. Hindi kasi talaga ako, walang biro, sinabi ko sa SMNI. Ewan ko, siyempre sila naman ang doon. Wala naman akong kontak kay Pastor Kibuloy. Sabi ko, baka naman pwedeng ma-interview si Pastor Kibuloy. Tapos i-video call namin. Grabe, no? Talagang nakapokus sila kay Pastor Kibuloy. Ito lang alam mo, yan ba ang gusto ng taong bayan na maayos ngayong panahon na ito? Ano ang gusto ng taong bayan? Hirap, gutom. Yan ang kanilang focus. Yan ang gustong masagot ng bawat Pilipino. Yung korupsyon. Ang laging focus ng gobyerno to, hindi panggigipit sa mga kalaban. Palari ng PNP sa sinumang nagkakanlong kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI. Alam nyo, may pagkalakihan si Kibuloy pagka kinanlong mo yun, ang bigat nun. Diba? Malamang siya nagkakanlong. Biro lang Pero magkakanlong siya. Talay. Mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal... Abay, talaga naman. Maayos yan. Baka pinakain pa ng bupet yan Ang sarap ng pagkain dyan. Kailan kaya tayo, Boss Dada, makakabalik dyan sa kingdom? Tanong natin kay Attorney Talunan. Attorney Talunan, may kaso po ba kung sakasakaling babalik kami diyan sa kingdom na pagmamay-ari ni Kibuloy? May kaso po ba yun? Babalik lang naman kami doon kasi masarap po yung buffet diyan Tapos ang ganda pa nung ang ganda pa nung coffee shop. Yung coffee shop. Shoutout pala kay Pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa.
Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo kaagad, sinasamahan tayo without any resistance naman. And wala kaming nakikita meron silang Sir, may armas buffet, may base doon buffet. sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance. Dapat kinantahan nyo pa eh. Sa KOJC, pwede ba next time, maggawa kayo ng rally dyan, tapos pag pumasok ng NBI, ano nyo, kantahan nyo. Ibanghelyo ninyo, ikalat nyo na rin yung ibanghelyo nyo. Hindi, di ba, kantahan sila na habang pumapasok yung mga NBI, para yung mga NBI natutuwa naman kasi parang ang nilulusob nila parang terorista eh. Yung mga armado talaga eh. Ipakita ninyo, kasi kami, nagpunta kami dyan, talagang parang kulang, alam mo kung ano kulang dyan? Dapat may ano dyan, may tumutugtog dyan na parang nasa langit ka na. Hindi, totoo nga. Kasi ang ganda-ganda dyan eh. Yung lugar dyan, papanalo talaga ho yung ambience dyan. Sobrang para kang hindi ito walang biro ito Hindi naman sa tayo Pero 'di ba pagka dinidescribe sa Biblia yung langit, parang ganoon itsura nung kasi ang aliwalas ng lugar, talagang mainit nga lang. Pagtanghali, syempre. Sa langit malamig siguro doon kasi may ulap. Hindi, joke lang. Totoo po, 'di ba? Na parang No? In fact, gusto nilang ipalughog yung buong compound. But this compound were too big. Hindi natin kakayanin. Ano sabi? Sabi daw ng mga taga KOJC, gusto nga nilang ipalughog sa amin yung buong compound. Sabi na, hindi namin kaya. Sabi ng NBI, ang laki. Ang bira. Kami kinaya namin ikutin yan eh. Juhaw na nga ako nun eh. Pero may daladalang tubig yung mga staff doon. Hindi totoo, hinalughog namin yan hanggang kailalim-laliman, no? As in, init na ako, bantakin mo, naka-Amerikana ako. Tapos nandun kami dun sa kailalim-laliman. Feeling ko nga yung mga taga KAGC, tinatawanan ako eh. Si Banat ba, pa-Amerikana pa. Mantakin mo ang walang aircon dun. Siyempre, nasa basement na yun, nandun na yung mga lahat ng anik-anik dun, ng mga kuryente. Tapos, Amerikana ako. Wala pala kayo, sir eh. Dinaig pala kayo ng mga vloggers eh. Yung vloggers, nakalughog yan. Di ba? Dapat sinama si Ontiveros, siya na mismo naghanap. Kauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusadong Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Yan talaga yan eh. Malamang palit ulo yan. Bakit palit ulo? Malamang, tansya ko lang tansya ko lang, opinion ko lang naman po na, kaya ganito ka-agresibo ang gobyerno natin, dito kay Pastor Kibuloy, aside from, para maidikit kay Duterte, sa mga Duterte, diba? Abangan nyo, meron lalabas na video. Sa Tuesday, abangan nyo, magugulat kayo. Sa Tuesday, abangan nyo. Hindi pwede dito, baka sabihin naman nila, nangunguna tayo. Sinasabihan ko na kayo ngayon, itong Tuesday ito sa SMNI, may lalabas na video. Baka magulantang kayo. Pero, ito sa totoo lang ang dahilan baka inirequest ito ng Amerika sa kanila eh. Na, sige, kasi alam mo naman, ganun na ganun ang ating presidente sa Amerika ngayon. Talagang best friend sila. Baka ni-request to na bigay niya yung ulo ng ni Kibuloy sa amin, papalitan natin yan ng malupit na na pabor, di ba? Hindi natin alam ba? Pero kasi may kinuwento si Pastor Kibuloy sa amin. Hindi ko lang sure kung malaya namin ikikwento, kaya hindi ko na ikikwento. Hindi naman po ako chismosong katulad ng ibang vlogger diyan. May kinuwento sa amin si Pastor Kibuloy noon kung bakit gustong-gusto siyang kunin ng Amerika at gustong-gusto siyang ikulong ng Amerika. Dahil kasama ko sa politika ng Amerika. Ganong kalupit. Mag-e-eleksyon na po sila.
medyo, naku, ayoko na lang magsalita. Alamin nyo na yun. Alam nyo na sigurado yun, di ko na kailangan ispilingin. Malapit ng eleksyon ng Amerika, madaming pera si Kibuloy, at may impluwensya siya kahit papaano sa mga botante ng Amerika. So lahat to kaya nga ginagawa na daw ng paraan na mahuli talaga siya. Hindi natin alam kung anong implication nun. Na baka naman hiningi talaga yung ulo niya ng Amerika. Kaya naku, nakakatakot talaga yan. Kasi mandakin mo buong puwersa ng gobyerno. Buong puwersa ng gobyerno nakapokus kay Kibuloy. Ano to? Hindi ho, di ba? I mean, ang dami-daming problema ng bayan natin. Gusto nyo isa-isahin natin ang problema ng bayan natin? Baka bukas na tayo matulog. Baka alas 12 na ng tanghali, gising pa tayo. Ang dami yung problema ng gobyerno ng Pilipinas na kailangan masolusyunan, pero bakit itong si Kibuloy ang pinagtutuunan ng pansin? Inuubos ang panahon. Alam mo, may pattern yan. Sabi ko sa inyo, may pattern. Pansinin nyo, from Bantag to Tebes, ano meron sa mga to? Kibuloy. Ano meron? Si Bantag, alam naman natin, kailangan masipa siya sa pinanggagalingan ng pera ng mga politiko. Ano yun? Bilibid. Diba? Bilibid. Si Bantag, Duterte din yun. Si Tebes, alam na din yan, pinansier din yan ng mga presidential candidate. At malapit din ho si Tebes sa mga Duterte. Although hindi niya, pagdating ho dun sa nagpakyaw ho siya, pero nung panahon ni Pangulong Duterte din po yan. Ang balita ko nga, kaibigan din mo ito ni Pulong Duterte. Di ba? At pag sa pera, naku po, madami din yung pera ito. Si Pastor Kibuloy, naku, yan naman, alam na natin yan, madikit talaga yun sa Duterte. Talagang hindi lang kay Pangulong Duterte, maging kay BP Sara Duterte. At the same time, alam naman natin, isa yan sa mga tumulong financially. Maybe not by giving, but through airplane, through helicopter kay Pangulong Duterte. So, ang pinaka-common denominator nito is madaming pera ito mga ito at ito'y malapit kay Duterte. So, yun ang kanilang denomination. Yun ang kanilang denominator. Alam niyo yun, di ba? Kaya ingat-ingat to. Alam niyo, sa totoo lang, sabi nga nito isa, ingat si Willie Revillamin. Ako, sa totoo lang, delicate siya dyan. Baka mamaya, gapangin din siya dyan. Nagdeklara pa naman siyang tatakbo. Di ba? Baka magapang din siya. Mahirap na. Kaya nga, ito, tingnan nyo. Nung unang araw, sino in-interview natin? Si Bantag, di ba? Kita nyo ginawa. Kanina lang, kahapon, no? Pinuntahan talaga si Bantag. Itong gobyerno to, merong talagang Wait lang, hahanapin ko yun dito. Nawala. Ito. Sinalakay ng mga otoridad ang dalawang bahay ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Na-interview lang natin, ang tagal lang nananahimik, biglang sinalakay. Baka mamaya sabihin ni Bantag, nagpa-interview lang ako sa tuwing nagpapa-interview ako sa Banateros, nagkaka-issue. Oo na, may issue ngayon, bigla akong sinalakay. Pambihirang buhay to. Na itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Walang inabutan sa bahay pero may natagpo ang bagong resibo, pati bala ng baril. Nakatutok si John Consulta. Sabay na sinalakay ng mga ahente ng NBI ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna at isang bahay sa Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Naks Sa bahay sa Laguna, kinilangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksan ang front door. Wala ba tayo nung ginaganon? Yung ganon? May sound effect yun Yung ganon? Ano ba yan? Bakit martilyo lang yan? May bala ng baril? Ano yan? Tanim bala? Ikaw naman, masyado ka naman judgmental. Baka nalaglag lang sa bulsa nila. Ay, Para nako. maingat na mapasok ang bahay. Sige! Hey! Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap, Pero at least NBI sinisigaw nila. Kasi pag pulis, daba! At least to NBI, di ba? NBI! inirik na lang walang tao sa loob ng bahay. Pero may nakitang mga gamit, kabilang ang 7 bala ng 9mm sa isa sa mga kwarto. Sarado kanda. Grabe, no? May 7 bala. Ang alamat ng 7 bala.
Mantakin mo. Mantakin mo, kunwari ikaw si Bantag ha. Halimbawa lang naman, ikaw si Bantag, mag-iiwan ka pa talaga ng bala sa bahay mo. Meron pa ka nakitang parang ano ng kahoy na baril eh. Ewan ko talaga. Itong bahay na to na pinasok ng NBI, NCR at Laguna District Office dito nga sa isang subdivision sa Laguna. Wala silang inibutang tao dito pero ang isa sa Ako, Laguna pa. Susunod ka na, Coach Oli. mga kapansin-pansin nakita nila ay itong resibong ito kung saan ay makikita natin na ang petsa ay April 2. Ang ibig sabihin ay Kumain pa sa Jollibee. Sa McDo. kamakailan lamang ay may taong pumasok sa bahay na ito. Nitong mga huling araw ay nakatanggap ang aming opisina ng information na Nagkaroon ng information. Sa opisina, sabi siguro nung nagbigay ng information, Sir, ini-interview ko na ba ng balateros to? Si Bantag. Wala po akong kinalaman doon. Host lang po ako. Host. Kung sino lang yung i-guess. Tatanungin lang namin. Wala po akong kinalaman dyan, ha? Liliyawin ko lang. may nagpupuntang grupo dito sa dalawang addresses ni former Bucor Director General Bantag. Kaya minabuti nating isagawa ang pag-implement ng warrant of arrest. Sa Caloocan, wala ring inabutan ang sumalakay na team ng NBI pero doon nakita ang ilan sa mga gamit ni Bantag tulad ng wooden frame ng rifle pati bill ng kuryente na sa kanya nakapangalan. Kinukumpirma din ng Siyempre, bahay niya yun eh. Alam naman. Talagang, kumpirma na may nakitang bill ng kuryente sa pangalan ni Bantag. Natural. mga kapitbahay ng nasabing former official ng Bucor na may mga nagpupunta ngang tao doon sa mga lugar na ito at hindi nagtatagal. Paminsan-minsan may mga 15 to 20 minutes lang and then aalis ka agad. Sa huli ay nilagyan ng selyo ang pintuan ng mga bahay sa Santa Rosa at Caloocan. At Yan. Mas matibay ang selyo na yan kesa dun sa lock. Oo. May ano yan eh, force field. Yung selyo na yan, mas matibay yan sa lock. Kasi yung lock kanina nabuksan eh. Minartilyo lang. Ito kahit kahit gamitan mo ng alam mo yung palakol ni Thor, hindi mabubuksan yan pag sinelyuhan nila ng ganyan. ay nilagyan ng selyo ang pintuan ng mga bahay sa Santa Rosa at Caloocan. Sabi dito, the end of the day, sabi ni Diego Latigo, palpak na naman ang operasyon. Pakitang tao lang. Sabi ni Diego Latigo yan, ha? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi kasi alam mo naman, Diego Latigo. Ikaw naman. Mantakin mo, in-interview siya sa TV. Tapos wala man lang silang ginawa. Siyempre kailangan na magpakita naman sila ng gilas nila. Huwag mo naman silang sisihin, Diego Latigo. Natural kailangan naman magpakita sila. Hindi wala ho tayong dito pang-aasar sa NBA. Trabaho nila yan eh. Tsaka hindi naman po sila ang dyan eh. Itong maraming matitinong, sabi ko nga sa inyo, napakaraming professional dyan sa NBA. Mga matitinong mga agent dyan, mga abogado, mga talagang okay yung mga ahente ho dyan sa NBA. Walang biro ho, mabubuting tao. Kaya lang siyempre they just have to follow order from the above. Alam naman po natin sino bossing ng NBI, yung inaano ni Topacio. Nasabi ni Topacio may pagka-arrogante daw sa Timor-Leste. Di ba? Si Topacio nagsabi nun, ha? Hindi ako. O kaya nga daw napahiya sa Timor-Leste, bumabawi dito. Hindi, siguro, maari lang naman yun, ha. Napahiya sa Timor-Leste yung director. Sabi ni Topacio, ni Atty. Topacio, baka kaya na napahiya doon sa Timor-Leste, bumawi sila dito Napahiya din sila kasi wala naman pala si Bantag. Huwag niyo sisihin yung mga ahente ng NBI agent. Hindi nasa boss nila yan. Tapos ang boss pa nila yung, nasa na nga ba yung boss nila? Nakalabas ba ng ospital yun? Yung boss nila? Hindi ako sure, ha? Nakalabas. Nagpa-interview na ba yung boss nila uli, si Secretary Remulla? Hindi ko kasi matandaan kung kailan huling lumabas yun sa telebisyon At dinikitan ng poster ni Bantag kung saan nakasaad ang 2 milyong pisong reward sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroro. Alam mo, sa totoo lang, ha? Kasi iniisip ng iba, bakit kaya lagi na-interview ng Banateros? Alam ko kung nasan si Bantag? Isusuplong ko talaga siya. Huwag niyo sasabihin, ha? 2 milyon din niya, makakabili na naman akong bagong motor niyan. Ducati. Gusto ko pa naman yung bagong Ducati ngayon, yung Monster 937 ba yun? Gusto ko pa naman yun ngayon.
Actually, less than 1 million yun. So, pwede pa akong bumili ng isa, yung F900 ng BMW. Dalawang motor na yun. Walang biro. Huwag nyo sasabihin ha. Gusto ko dapat pala inalam ko na kung nasan si Bantag. Tapos sinuplong ko siya. Di ba? Tapos sasabihin ko, Bantag, pasensya na. Ganun talaga ang buhay. Di ba? Kung alam ko lang talaga kung saan nakatira to si Bantag, kung alam ko lang kung nasaan siya nagla-live, kung saan siya tumatawag, talagang isusuplong ko ito. Kung alam ko lang ha, walang biro. Randel Bunagan, 2 milyon na yan. Makakabili na ako niyan ng malupit na Harley na bago. Yung merong traction control. Ipakukulo. Kalunlo. Di ba? Pera. Hindi, sa bagay, isipin mo, pag may 2 milyon na ako, makakapunta na uli ako sa San Francisco at saka sa Japan this year. Nako. Ganon inabot, di ba, Randel Bunagan? Yung gastos. 2 milyon. So, makakapunta na uli ako ng, ng San Francisco. Ayan, yan. Ducati Monster 937, 850 lang. Oy, grabe. Paano mo nalaman? Surf ka rin sa YouTube, Biglang nilaglag si dahil sa... sige, kunwari pa kayo. 2 milyon, kunwari. Alam nyo kung nasan si Bantag, hindi nyo itatawag sa DOJ? Kunwari pa kayo. Ilang babae din yung makukuha ni Boss Randel niyan. Joke lang. Oh, tapos ang dami kong mabibiling Armalite niyan. Pwede na ngayong maghawak daw ng Armalite. At saka di ba? Dapat kaliwa ng, hindi. Kailangan abot muna bago mo sasabihin kung nasaan. Kapalit ng nasabing reward ay umaasa tayo na makakatulong ang publiko sa agarang pagkakadakip. Promise ha, aalamin ko talaga. Paano ko kaya malalaman, no? Kung malaman ko lang talaga, suplong ko talaga to. Ang nasabing former official ng Bureau of Corrections. Wanted si Bantag kaugnay na pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, bagay na dati na niyang itinanggi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ayun, naku, baka mamaya hindi na magpa-interview si Bantag. Ang gusto ko pa naman sana sa kanya, live interview, no? Ano kaya ganun, Tama. Nagkaroon ako idea. Sabihin ko sa kanya, live interview ka namin sa SMNI. Tapos, titimbrehan ko yung NBI. Pupunta dito si Bantag, asan yung 2 milyon? Bigay niyo sa akin, tapos itutuloy namin yung interview namin dito. Live interview. Di ba? Ano sa tingin niyo? Sabi nito, wag niyong interviewin si Pacquiao, baka siya naman ang i-raid. Si Judas labas mo niyan, boss. Oo nga, Sabagay. Bigyan mo si Libayan ng 2 milyon, daming kaso nun. Ay, oo nga. Eto pa. Pag-usapan natin to, ha. Alam mo, may pagka-weird lang to, ha. Nawi-weirdoan lang ako dito. Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamatataas na opisyal na bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2020. Positibo daw ang survey ng mga opisyal ng gobyerno. Sino ba ito mga ito? Very good o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Wow, very good. Education Secretary Sara Duterte. 61%. Grabe Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Naku po. Mali ito, mali. Sorry. Hindi po pala ito. Sandali. Mali ang pindot ko. Mali. Tama. Natili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28%. Dali. Double check natin. Kasi parang may something ako nakita eh. Wait. Wait lang. Oo nga. 8 hours ago. Akala ko kasi luma na to survey. Pero kasi 23.
Medyo nawiwirdohan lang ako dito. O moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Quezmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Sandali. Sandali. Hindi ako makapaniwala eh. Anong napansin nyo? Sandali. Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamatataas na opisyal na bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2023. Very good o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Quezmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Oo. Pero actually, pag check nyo sa Twitter, syempre nandun ang mga latest, at saka sa GMA, talagang it was 8 hours ago. Ibig sabihin, it's a bagong news po yan. Kasi fourth quarter ng 2023, wala pa yung first quarter ng 2024. Okay? Bagong labas po. Okay? Bagong labas to, pero yung satisfactory ratings ng ng ating mga opisyal. Alam mo kung anong tanong dito, bakit ako nagtataka? Hindi dun sa luma. Hindi to luma, bago ho ito. Kasi hindi naman kagad na ilalabas yung mga nagsasabing bagong yung mga kalye survey, hindi ho totoo yun. Yon! Jan TV, yun din ang tanong ko, bakit wala yung presidente? Yun ang tanong ko talaga eh. Survey, nagtataka ako, bakit wala yung presidente? Anong nangyari? Ito. Meron sa isa. Hindi. Iba to eh. Bakit kaya wala? Wait sa ibang news meron eh. Kaya pala. Okay. Ayon sa SWS, ito naman lumabas to sa ANC. Kaya lang, mukhang hindi tumagal eh. Mukhang hindi tumagal. Okay, ipopost natin ha. Mukhang hindi tumagal eh. Yung hindi na uli inilabas. Okay, ito yung pakita natin. Okay? Si VP Sara Duterte. Ayan. Yung last, ito yung ito yung pinagkukanan. Ewan ko kung anong dahilan. Okay, 47 tsaka 61. Lumabas yan linawin natin, lumabas sa ANC to 3 weeks ago. Okay? Itong kay Marcos. SWS din, ratings din, lumabas kay Marcos. Kaya lang, pag i-google nyo, siya na yun. Ano nangyari doon? Bakit ayaw? Excuse me po. Hindi na po lumalabas. Mukhang nagkaroon ng pagbabawal na naman. Hindi nilabas yung mukha. Alam na. Ibig sabihin, anong that's fake? Sa news nga lumabas, that's fake. Ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri.
Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Gesmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023. Ayan ha, ito. Magpapakita tayo. Tama nga. Oo nga. Mayroon pala talagang ibig sabihin. Tama. Ilan si Sara Duterte dito? 57 to 61. Tama, mali. Eto. Pakita natin to. Oh. Eto. Bakit kaya masyadong late na nilabas ng ng 24 oras? Late na nilabas ng 24 oras to Kasi, ngayon, etong kaninang news lang to pinalabas Kaninang news lang. Pero, ito yung ratings nila nung December 2023. Okay? Ay nako, magugulat kayo dito. Wait a minute. Ito na, papakita ko sa inyo. Wait a minute. Ayan papakita ko sa inyo. Ayan. SWS. Okay? Pakita natin. Ayan. Sa Manila, Manila Bulletin. Ayan. Ito yun Ito yung dating news. Okay? Linawin natin dating news ito. Ibig sabihin, lumabas na pala to dati, inulit lang ng GMA. Okay? Ayan February 8. Tingnan ninyo same news Ito yung very good rating ni BP Sara Duterte, September 2023, 61. Okay? Tapos, naging 57. Going from 57 in September to 61 in December 2023. Yan yun Di ba? Ito yun. Pakita natin yung news. Ayan yun Gets nyo? Same. Tama, mali. Sabi dito, next top official nakalagay kaya wala si Da Junior. Tama naman kayo doon. Pero ang tanong, bakit yun nang binalita? Bakit hindi binalita na, ito yun same Bakit hindi binalita na bumagsak siya dito? Ayan The result showed that President Marcos had 47. From 44 naging 47 si Marcos. Ayan, ang linaw dyan. So, 47 lang si Marcos. Si Sara Duterte dito ay 61. Yun. Yun pala yun. Yun ang dahilan. Alam na natin. Hindi, tumaas din naman. In fairness, tumaas din naman si Pangulong Marcos. Tumaas naman siya. Nanggaling siya sa 44, naging 47. Hindi naman yun ang kini-question natin Ang kini-question natin dito, bakit hindi sinama sa balita? Di ba? Bakit biglang dati binalita na? Ito yung siste. Binalita na to dati. Ayan nandiyan sa Manila Bulletin. Same Same survey kasi pinakita ko nga, di ba? 57 to 61. Ito rin yung kay BP Sara Duterte. 57 to 61. Ayan ang linaw dito pakita natin. Ayan ayan. Ibig sabihin, pareho. 57 to 61 ayan nakalinaw, di ba? So pareho. Ngayon, dati pa yung binalita. Ngayon binalita ng GMA, tapos hindi nila isinama yung sa ating pangulo. Bakit kaya? Yun ang tanong doon. Kasi mababa ang score? Kasi 47 versus 61? Maaari. Tama, maaari. Pangalawa, hindi lang sa mababa, pero, baka nautusan. Hindi kaya? What do you think? Ako, more than the malayo, yung 47 to 61, siyempre expected na natin yan. Malayo talaga. 47 to 61. More than that, ang kini-question ko dito, hindi yung ratings ni Marcos Ang kini-question ko dito, bakit ganun ang pagbalita ng news? Anong meron? Hindi siya kailangan sama? Sabi nito isa, congratulations, Da Junior. Tumaas ka na pala. Da Junior, dapat magpasalamat ka kay Banatbay dahil binalita dito.
Kayo talagang mga bangag vloggers, hindi nyo man lang binabalita. Nanonood ng hindi live, nako. Nagda-drop frame na naman. Ayan na. Bumalik na! Porket ni-report ko lang, sinasabutahin nyo na ako? Hindi porket ni-report ko lang, sinasabutahin nyo na kagad ako, ha? Kayo talaga. Mahilig kayo manabutahin pagka nire-report. Kaya siguro hindi ni-report ng GMA ito, baka sabutahin sila eh. May tumitik-tik sa'yo. Ako naman, ang pangit naman yung tik-tik na yan. Tuloy. True. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Publicity. JCE Auto Detailing, pwede ba ako magpa-detail sa'yo? Gusto ko malagyan ng detail yung ilong ko eh. Kasi yung ilong ko parang parte ng mukha ko eh. Parang isang ganun lang yung pisngi ilong, tapos pisngi uli. Pwede bang gusto ko ma-detail eh, magkaroon ng tangos ba? lang yun. In aid of grandstanding. Sa kabila nito, handaan niya ang dating opisyal na humarap sa pagdinig sakaling ipatawag ng Senado. Gayunman, hindi siya sigurado kung handa rin si dating Pangulong Duterte. Iginiit din ito na walang anumang kasundo ang pinasok ang dating Pangulo kaugnay ng West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. O so lahat yun. Nakausap din umano niya ang dating Pangulo. Ito, maganda itong revelasyon ni dito ha. Maganda itong revelasyon ni Panelo dito ha. Una-una, yung sinasabi niyang wala talagang gentleman's agreement na sinasabi. Attorney Roque, pwede bang ipaliwanag mo yung gentleman's agreement na sinasabi ni Panelo na wala naman daw? Pwede bang mag-usap kayo? Iniimbitahan namin kayo ha. Sa programa namin, doon kayo mag-usap, magharap-harap kayo doon. Kagabi at inalala ang naging pulong nila noon kay Chinese President. Ito, inalala yung ano ba yung pinag-usapan daw ni Pangulong Duterte at saka ni Xi Jinping. O, pakingge. Xi Jinping kung saan binanggit umano ni Duterte ang 2016 arbitral ruling. Sabi niya, may arbitral ruling, kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, huhukay kami ng hanap, magagagamitin natin yung whatever natural resource we can find. So, sinabi daw ni Pangulong Duterte kay Xi Jinping, oy, may arbitral ruling ha. So, i-implement namin yan ha. Eto, sagot daw ni Xi Jinping. Sabihin, sinabi pala talaga ni Pangulong Duterte yon. Yes. Nagulat kami sa reaction ng mama, nung kabila. Oh, Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Sabi mo trouble. Ang nagsalita po. Si President Xi, siya mismo. si President Xi Jinping sabi niya, huwag niyong ipilit yan. Trouble. Kayo. Yung mga nagsasabi dyan, na mga hindot na sinasabi nila, war-war, mongering nyo lang kayo. Kasi hindi nyo alam eh. Ayun na nga sinasabi na nga mismo yung nangyaring usapan between PRRD and Xi Jinping. Na sinasabi ni Pangulong Duterte, sabi naman, i-interpret ko lang. Sabi na, we will implement arbitral ruling. Sabi naman ni Xi Jinping, interpret ko, magaling ako mag-Chinese, di nyo alam? Sabi naman ni Xi Jinping, subukan ninyo kung ayaw nyo ng gulo. Kung ayaw nyo ng gulo, wag nyo nang subukan. So, ibig sabihin, nagbabala. Nagulat nga daw yung lahat ng mga nakinig dun eh. Hindi biro yun. Ibig sabihin, ay meron tayong tatamaan tayo pagka pinagpilitan natin yon. Sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, let's have peace. Ngunit para So, ayaw naman ni Presidente Duterte. Sabi niya, ayaw namin ng trouble. Gusto namin ng peace. Yun ang pinag-usapan. Paano niya sinabi? Ibig sabihin, peace daw. Ha? Yun. So, meron pala talagang usapan na in-insist ni Pangulong Duterte yung arbitral ruling. Siyempre, yung mga nagmamagaling, lalo na si Hedarian, ang hilig magmagaling nun. Galit na galit yun. Hindi ko alam bakit galit na galit sa war on drugs ni Pangulong Duterte yun. Natukhang kaya ito nung panahon niya? Hindi kasi alam mo ito lang. Makinig kayo. Marami sa mga galit na galit kay Pangulong Duterte, yan yung mga natotokhang eh. Hindi ako, may kilala akong kaibigan ako eh, na nung panahon ni Pangulong Duterte, nakulong. Walang biro, natokhang.
Eh, alam niyo, maka Duterte ako. Actually, sabi naman niya sa akin, alam mo, sa totoo lang, gusto ko si Duterte. Oh, ayos talaga yan. Kaya lang, nung natukhang ako, ayoko na talaga sa kanya. Na-trauma ako dun eh. Konti lang naman yun eh. Bakit naman ganun? Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami po, oh, live pa ba to? Yes, Mitch. Mitchy Gabs. Alam mo, marami talagang ganun. Marami talagang mga natokhang na na galit talaga kay Pangulong Duterte. Oh, marami diyan, kahit yung ibang vlogger diyan eh. Yung mga bangag na vlogger, galit na galit kay Pangulong Duterte. Siyempre, isipin mo, ang hirap ng supply nung panahon na ni Pangulong Duterte, ang mahal ng ng mga pulburo nun Walang biro, ang mahal ng pulburo ni Pangulong Duterte. Marami akong nagsabi na talagang nag-spike up daw ang presyo ng mga pulburon. Lalong-lalo na yung mga ginagamit na mga, ano yung kush ba yun? Kush? Anong tawag doon? Kush? Ano ba yun? Sorry, hindi ako familiar kasi sa ganyan. Yung mga kush na yun. Ang alam ko lang kasi nung panahon namin, Mary Jane eh. Pag sinabi mo ng Mary Jane, alam na yun. Pare, gusto kong banatan si Mary Jane. Ibig sabihin, ano na yun? Di ba? Magpo-promote lang ako sa'yo, Banat Bay. Nag-email ako sa'yo. Nag-promote. Paano to? Sige nga. Tingnan nga natin tong promotion ni Madam kung ano tong promotion na to. Siguraduhin mong hindi kasino yung pinopromote mo, O, tingnan mo, on the spot kitang... Ay, naku po, natabunan na. Sa dami na nag-email sa akin. Wala na. Natabunan na. Wala na ho. Sorry ho. Hindi mo na lang sabihin na kasi papakuhanin mo, papatingin mo pa sa akin sa email. Diretsuin mo na. Ayan, wala. Yun ba yun? Yung high-grade marijuana? Hindi ko alam yun. Pasensya na. Kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, may hindi na rin mapag-usapan ng issue sa Senado para mas mabigyang linaw na mapatotoo man o hindi ang naturang kasunduan basta't walang formal na kasulatan o anumang patunay, wala itong bisa at hindi dapat ito pairali ng Pilipinas. It is a he said, she said scenario. So, mga ganyan, basta mga ganyan scenario, void na po yan. Ayun naman kasi, alam mo, sana kung ganyan lahat mag-isip eh. Yung sises, yung mga ganon, yung sabihin, yung chismis. Yung meron akong alam mula sa puting uwak. Yung mga chismis, sana wag na kasi natin pinaniniwalaan eh. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, ewan ko ba, parang parte ng natin, ng Olympics natin yan. Yung chismis. Gustong-gusto natin yung chismisan, di ba? Hindi, pansinin nyo. Eto walang biro ito. Kahit saan ka pumuntang bansa, walang tambay tas nagchichismisan. Bihira. Hindi naman sa atin hindi eh. Parang matik na ito eh. Kailangan pag uuwi ka sa bahay galing trabaho, dadaan ka muna dun sa kanto na may nagchichismisan magkakaibigan mo. Tas magchichismisan muna kayo bago ka talaga umuwi sa bahay mo. Di ba? Ganun talaga eh. Sa ibang bansa, hindi mo makikita mga nasa Amerika kasi busy ang mga yan sa kakatrabaho. Bibihira ka makakita niya na, tara, chismisan muna tayo dito. Magtatrabaho na lang yan, o kaya matutulog na lang yan kaysa sa magchismisan. Lalong-lalo naman sa Japan. Pag yung magchichismisan, bushit na bushit nga yung mga Lalo na sa tren, yung pagka nagchichismisan kayo. Diba? Sa Pilipinas, hindi kompleto pag wala. Anong bago ngayon? Anong bagong dokumentong lumabas ngayon? Anong video ngayon? Nagchismisan talaga eh. Diba? Ang hilig natin eh. Eto, ano ba sabi? Sinabi ni ganito eh. Sabi daw ni Pangulong Duterte eh. Bakit di ko nakita si Ma'am Jean Corpus? Wala, hindi siya ngayon sumusulpot. Bakit? Ano mo gusto makita? Intragere ka, may babablock-block ka pa dyan. Okay. Ayun na, tuloy. Lalo na binabind niyo po ang isang bansa. That is void. Kaya nga, mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Sakaling ipatawag si Roque sa Senado, dapat anya'y maging handa ito sa ebidensya na magpapatunay sa naturang kasunduan. Kung si Harry Roque ang source ng lahat ng ito, let him be ready with this proof or evidence so that he can convince us that there is really such an agreement.
Pero if it is only the word of Harry Roque, ako, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Sabi nito, pag mag-join ba sa'yo, mapopromote mo channel. Anong tawag mo naman sa akin? Pag nag-join? Gusto mo i-promote ko kahit di ka na mag-join eh. O, i-follow nyo yan si Rides Tayo ha. Pag tarantado, huwag nyo na i-follow. Pero kung okay yan, i-follow nyo. Hindi mo kailangan mag-join. Gusto mo ako pa mag-join sa'yo eh. Ano na makakala mo sa akin? Dahil lang sa join mo, pupromote na kita. O yan! Rides Tayo! Follow nyo yan ha. Sagot naman ng dating presidential spokesperson. Well, ang ebidensya, nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. So all you have to do is type China, Philippines, no new development, 2017. Lalabas. Yan, oh. China, sige, China. Sabi niya, lalabas daw pag di lumabas to. China, Philippines. Oh, ano yon? No new development. 2017. Pag di lumabas yan, ha? O, ba't di lumabas? Wala naman eh. Puro balita sa ibang bansa to. Eh, ito, sige, Reuters. Oh, ayan. Tingnan nga natin kung nandito si Duterte. Oh, Duterte, pag hindi lumabas siya. Oh. Wala naman eh. Ayan, oh, si Jean Corpus lumabas na, oh. Oh, ayan. Oh, anyway, alam mo, maganda, ito sa mga senador, nandyan naman si Cayetano eh. Di ba na dating DFA secretary yan? 2017, I think DFA secretary pa siya eh. Kasi dito sa balita, DFA secretary pa siya eh. Oh. Pwede nyo naman siyang imbitahan. Senador din naman siya. Pangalawa, pwede rin naman si Roque para magkaalaman na sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Si Roque ba o si Panelo? Ang gulo-gulo eh. Safety and security, salamat po. So, hindi na ako kailangan humarap dyan eh. Pero sinasabi nila sikreto yan. Wala naman sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked. Dahil mas... Status ko daw. Sige na nga. Hindi, alam mo, di ba natakil na natin to? Ito, bigyan ko lang kayo ng idea. Natakil na natin ito isang araw. Talagang panahon ni Pinoy, yung sekretary natin, sinabi doon sa ambassador ng China na hindi kami magdadala ng construction materials. Ang dadali lang namin pagkain at saka inumin. Okay? Yun ang agreement panahon pa ni Pinoy. So, sinasabi ngayon ni Roque, nagkaroon lang ng status quo. Ibig sabihin, kung ano yung dating agreement, itinuloy lang ni Pangulong Duterte. Alam nyo kung saan nagka-problema? Alam nyo kung saan nagka-problema? Nagka-problema po doon sa sinabi mong may gentleman's agreement si Xi Jinping at saka si Duterte. Yun ang problema. Di ba ho? Yun po ang problema, kaya tuloy alam mo, ginamit tuloy na lahat ng media na, kasi bigla kang pumasok ng ganun eh. Di ba? Bigla ka kasing pumasok ng eksena na ang usapan, ang pinag-uusapan nun, it's about the secret agreement na tanggalin yung BRP Sierra Madre, di ba? Yun yung usapan eh. Tapos bigla kang papasok na, hindi, may gentleman's agreement si Duterte at si Xi Jinping. Na wala naman sa pinag-uusapan. Sa madaling salita, medyo na-jollibee ka dun. Nagbida-bida ka ng konti. Hindi, pasensya na, spokes Roque, friendship tayo, pero medyo dun sa part na yun, medyo sumamblay ng konti. Kasi wala naman pinag-uusapan na ganun. Yung pala, ang ibig mo lang sabihin, there is a status quo. Ibig sabihin, tinuloy lang from Pinoy to Duterte, pero parang saan kasi nanggaling na may gentleman's agreement? Diba? Medyo sumabit. Maka-order nga ng Jollibee. Parang nagutom ako dun sa napakabangong amoy ng Jollibee. O, tama na! Mag-aalas 5 na ng umaga, puyat na naman ako! Hindi, na-miss ko lang kayo. Totoo lang, na-miss ko lang kayo. At saka alam mo, eto na ano kasi ko, nahihiya ako sa ang paka-formal na mga doon sa SMN, ay masyadong parang ang bait-bait nila, masyado parang. Gusto ko pa naman yung maingay. Hindi,
minsan, di ba, si Boss Dada nga, mantakin mo, palamura yun, pero pag naandun sa SM9, parang nakainom ng holy water. Diba? Hindi, alam niyo yung binibigay nilang tubig? Galilee ba yun? Pag uminom ka nun, parang ano eh, parang naka-holy water to si Dada eh. Ganun, ang bait-bait eh, di ba? Ako kasi hindi ako makapigil. Kaya during the break, sumasayaw ako, di nyo alam? Malalaman nyo sa Dex vlog ko. Habang break, sumasayaw ako. Kasi yung energy ko ba, parang nasusupil. Parang ano ba? Ride na. Sige na, maraming salamat. God bless everyone, ha. See you, ha. Ingat tayo ulit, ha, sa mga gagawin natin sa buhay, ha. Ito, pakinggan nyo na ito. Maganda ito, ha. Panoorin nyo, napakaganda. Sino ba sa inyo may regalong na binayaran? Meron ba? Meron ba sa inyong binigyan kayo ng regalo at sinabi sa inyong, huy, ito yung resibo. O parang yung resibo ni Bantan. Meron? Meron dyan? Taas nyo nga yung kamay nyo. Sige na, tataas nyo yung kamay nyo. Binigyan kayo ng resibo. Nung pagbigay sa inyo ng, uy, happy birthday, ito cake ko. Alam mo kung sino ganun meron sa akin ganun eh. Meron sa akin ganun. Alam nyo kung sino? Yung mga girls, bibili ako nyo ng cake. Tapos, yung resibo ng cake, bibigay nila kay Toto. Para reimburse sa akin. Buti na lang talaga, no? Hindi ganun ng Lord, no? Hindi, totoo po. Buti na lang hindi ganun ng Lord, no? Pag nagbigay, it's a free gift. Ano ho ba yung free gift na yun? Ito po yun. Maraming salamat po!